Hi everyone, good morning. We're back. Ako si Obi Ako naman si Kate, and we are your Millennial Millennial Manager. Managers PH. Ayan, we're back in our next episode. So, nakakatuwa naman ang tapos na tayo sa pilots episode at matutuloy-tuloy natin to sa episode for today. Pero before Mhm. tayo punta sa ating official topic, may topic na agad kami. Salamat po sa mga nagpadala ng mga topic suggestions, no? Hmm. Ayan. Pero before tayo pumunta, no, how was your week, Kate? How was your highlights of your week? Ako, generally, considering na as a CPA na patapos ng busy season or natapos na dapat yung busy season, I had more time to rest and do my Wow, personal stuff. So this week, nakapag-gym na ako ulit ng mas matiwasay. Nakapagluto-luto rin ako. Marunong na ako magluto ng kung ano-anong mga bagay. nice. Tsaka, may mga naayos na rin ako mga personal stuff na kailangan kong ayusin. Na hindi ko nagawa ng mga busy season kasi nga ang dami talagang kailangan gawin. Let's Ikaw, go, how was CPA. yours? Let's go busy. Kami naman mga industrial engineer. Wala naman kayong busy season. Wow! So mag-industrial engineer kayo, guys. Na joke lang. Ako sobrang jam-packed nung week ko kasi yung Mm. manager ko from Portugal, she Mm. visited the Philippines eh. So we had to meet Wow. her, ganyan, entertain her. Talagang nagsayaw-sayaw kami, ganyan. We had to go to the office, work from home setup kami. Mm. We had to go to the office Thursday, Friday para i-meet Mm. siya, then nag-dinner together, Wow. nag-videoke kami, nag-karaoke. Siyempre, pinakitaan natin siya ng karaoke skills ng mga Pilipino. Tapos this week din, nakapanood ako ng dalawang musical, One More Mm. Chance the Musical and Rent the Musical, no, Manila. Dalawa And pala. Kaya pala grabe, ang saya. Like, kaya ako nagtatrabaho ngayon. So feeling ko kaya na ako nagtatrabaho ngayon para makapanood po ng mga musical. Yes po, opo. So yun, ang saya ng week ko. Sobrang nakakatuwa. Sabi ko nga hala, gusto ko na magtrabaho na related or close, at least close mm. to theater. Baka maging ko, stage manager. Ganun. Ang daming gustong Kaya gawin. mo. Um, Parang kaya pa. Feeling ko may madadagdag na naman ako sa personality ko. Pero yeah, it has been a really, really great week for me. Sobrang energized ako for this week. So, sana umabot siya hanggang next week yung energy ko. And ayun, ang saya lang. Anyway, punta tayo sa ating official topic. So what's our topic for today? Our topic for today would focus on us sharing how do we know one is ready to become a manager. So it could be based on personal experience. Okay, ano man general thoughts natin. What should someone be for them to say na ready na ako maging manager? And at the same time, building trust and confidence naman as a Ah, manager yourself. Diba? okay. Dami Yan. topic. Okay. Baka gusto mong simulan, Kate. Feeling mo ano ba yung mga characteristic or mga checklist ba siya? Hindi ko Mm, alam kung checklist ba dapat siya or syempre sabi nga natin the journey is not linear eh. So pwedeng correct, up and correct, down. correct, correct. So ano ba dapat yung mga skills or ano ba yung mga Mm. signs? Wow, na ready ka na maging isang From the manager. Feel universe. sign Ako, from the universe. Pagbasa ng horoscope araw-araw. astrologer pala kapag hindi. Diba? Ano, siguro yung sa akin as a manager, other than yung mga talagang skills na needed to be able to become a good team player na meron kang good communication skills, meron kang technical competence as needed, o kaya naman meron ka talaga adaptability, di ba? Whenever things are going really chaotic at some point. So, yun yung mga things na talagang kailangan mo meron at baseline ha. Pero siguro ako, considering na I've learned na nga ang isang manager ay hindi lang puro utos at hindi lang magkakaroon ng libreng pakotse at pa-cellphone. I would say na someone is ready to become a manager if they have this certain heart to lead. Kasi parang kapag manager ka, ikaw yung point person across all eh. Not just your Mm, subordinates but your executives. You have to manage through that. And especially if you are client serving, kailangan mo rin yeah. i-manage yung client mo, di ba? External clients, correct. Correct. So parang for me, if you have a heart to lead, so that includes you being able to support your team across anything na related to work, and then allowing your team to contribute ideas, syempre parang relevant yun na parang dapat ma-share din nila and makita natin kung paano rin yun mag-translate into the actual workflow. And trusting your team na they could get the things done. Na parang kumbaga,
sabi nga nila 'pag manager ka, you take the backseat na minsan, eh. Kumbaga parang ikaw na yung nakaupo sa likod, pero yung team mo yung nagda-drive. Pero at still, you're still guiding them through it. And just being there for your team and ensuring na alam mo na you are there with them at alam din nila that you are there for them until the very end. Parang yun lang, So if you have those, not necessarily na meron ka Sabay-sabay, no? Hindi naman Oh, sabay-sabay na lahat ng okey lang, oo. Parang siguro parang based on personal experience, if you have those or at least you have the willingness to have those, feeling ko you're not just ready to become a manager, but you could also be a good manager at that. Yun naman yung correct. nakikita ko Ang dun. ganda nun, ang ganda nun. Hindi lang basta maging manager, dapat Mhm. maging good and influential manager. Wow, Kaya influential. correct, kaya nga tayo nandito eh. Ako Hmm, din, siguro, bibase ko na lang sa journey ko nung paano hmm, ko na ba nasabi na kaya ko nang mag-manage ng mm. kasi nagsimula ako syempre rank and file employee, ganyan, pumasok sa big corporation. Naalala ko nung syempre pag-graduate natin, idealistic pa tayo na gusto natin pagpasok Yes, natin, totoo. 1-2 years, manager na tayo, ganyan. Pero Mm. if you once I entered talaga yung industry, Hmm, kailangan mo talagang alamin yung hmm, technicals, no? totoo. Ang hirap maging manager kung hindi mo alam kung ano yung ginagawa ng team mo. Tama, Yun yung concept ko lagi. Pag gusto mong maging manager ka, dapat you have the understanding eh, kung paano nagwo-work yung tama. prosesong i-manage mo. Kasi paano mo i-manage yung team mo, 'di ba, nang hindi mo naiintindihan kung ano yung ginagawa niya. So, for me, ready ka na maging manager kapag meron ka ng technical skill, may pag-intindi ka na Tama. doon sa proseso nung trabaho mo. Hmm, Kunwari ako is isang industrial engineer. Medyo yung backbone, pag medyo ano ka na, expert ka na doon sa backbone ng hmm, supply chain, ayan, feeling hmm, ko pwede kang mag-manage niyan. Kasi alam mo na kung ano yung mm, pasikot-sikot. mm. And isa yun sa mga, for me, dapat hindi natin kinakalimutan as manager. Hindi ka Hmm, nandiyan para lang mag-utos. Hindi tama. ka nandiyan para lang magpakabida-bida na i-take ownership mo or mag-ano ka, take ownership dun sa mga output ng team mo. Hindi mo lang ginawa yun. So, So, nandiyan ka para intindihin yung proseso, nandiyan ka para intindihin yung ginagawa ng team mo. hmm, In ang at the back of your mind, gusto mong intindihin kasi gusto mo silang matulungan. tama. Diba? Paano ko 'to mapapabilis? Paano ko 'to mapapadali? Paano ko 'to i-automate? Yun ang lagi kong tanong sa sarili ko when I started managing people. Hala, Mm, nahihirapan na ba si ganito? hmm, Anong kailangan niyang tulong from me? Ganyan. hmm. And for me, yun yung sa'kin lagi kong iniisip. Medyo pet peeve ko yan, eh, pet peeve ko yan 'pag meron akong manager na hindi kunwari may nakita akong manager na hindi alam yung ginagawa nung team niya, like, Mm, manage, ganyan. ayun. So, ano Mm, yan, at least for me, ang requirement ko para maging manager ka is dapat alam mo yung proseso. hmm, Naiintindihan mo 'pag may sinabi yung team member mo sa'yo. mm. And for me, mahalaga yun. Tapos naano ko lang dun sa sinabi mo na ano, yung manager dapat nag-step back. 'Di ba? So challenge ko talaga yan, bilang Libra that I am. Hindi, 'Di ba? ayun naman yung mahirap. 'Pag Hmm, simula ka sa rank and file ta's umangat ka ng umangat ng mm, umangat. Kasi totoo. alam mo lahat, eh. 'Di Alam mo pinagdaanan mo lahat. Parang, "Ako gagawa na yan, kaya ko na yan, hindi ko na yan oo, i-o-open. Ako na yan." Hanggang dadating ka sa point, "Lah, lahat na ginagawa ko." May realization ka din na, "Hala, lahat nga ako na tumatrabaho, bakit hmm, gano'n?" mm. Kumbaga ikaw pa din yung star ng Pasko, Tama. ganyan. So, ako bilang manager, that's one of my biggest challenges, yung mag-step back. Na Mm. i-trust yung team mo to be able to represent your group. Kasi Tama. siyempre 'pag manager ka na, nasa likod ka na, ipu-push mo na lang Hmm, sila, 'di ba? tama. That's one of my biggest challenges na until now, I still work on it. Kasama yan sa ano, 'di ba may uso yung mga one-on-ones, 'no? Oo. Ganyan yung feedback na nakuha ko na, Oh, talaga? "OB, you're very good at what you do, you're very good at managing team. Pero, I think it's time for you now to, let your team grow na hindi ka na nasa harapan nila." Kasi ang perspective ko bilang manager, yung batang manager ko, yung ako yung nasa harap, ako yung Oh, 'di sumasakay ba? lahat ng saksak, ta's Tama, nasa likod ko tama. sila. Oo, hindi. Okay siya at some point, 'no? Mm, Okay siya at some point, mag-a-adjust kasi yung team mo. mm. Pero hindi siya okay lagi kasi ikaw yung laging nasa
sumasalo lahat ng problema, paano matututo yung nasa likod mo? Tama. Kumbaga yung problema, pag napasa sa kanila, na-process na. So nawala sa kanila yung process na intindihin yung problema. Kasi pag ikaw yung humaharap sa problema, ikaw yung nag-a-analyze. Tapos ibababa mo na lang yung utos sa team Diba? mo. So na-rob mo sila ng opportunity to be critical, to think, to problem solve. So yun, wino-work ko yun. Ang hirap talaga. Isa yan sa mga challenges ko right now. Ikaw ba, ano ba yung mga journey mo when you went up as a manager? Ako sobrang nakaka-relate ako dun sa kinuwento mo na, 'di ba, kasi parehas tayong libro, 'di ba? So parang gusto ko ako lahat. O sige, gagawin ko yun lahat, kaya ko Diba, yan. kaya ko to, ano ba? Don't bother, kaya ko to. But I learned the hard way. So yun, two things nga. One is that ang risk dun, you would be the bottleneck yourself. Kumbaga, Exactly! 'di ba? Kakagawa mo ng lahat, hindi mo naman na pala kaya, hindi na nagfo-flow yung trabaho, nag-aantay na lang sa'yo yung team mo, na-stuck na, hindi na gumalaw. So yun yung isa sa mga natutunan ko, oh, kailangan pala matuto ako to let them do the work. Otherwise, magiging bottleneck ako myself. And that's gonna be much more parang burdensome. Hindi lang sa team, pero pati sa Yes. sarili ko na parang, wait lang, wala na, hindi na gumalaw yung team. And Correct, naghihintay na sila lahat sa akin. 'di ba? Tama. And another would be yung critical area na hindi nga matututo yung team kasi hindi nila nagagawa yung trabaho. Kumbaga parang fini-feed na natin sila, oh, ito yung kailangan gawin. When in fact, Oo, no? they should learn the process or parang they should learn Correct. Dapat underline. raw problem yung matanggap nila. Parang ganun. But still, ensuring na you are with them across that journey and then until the very end, isusupport mo sila. Hindi mo sila ilalaglag or iiwan kapag halimbawa hindi maganda yung naging result, di ba? Correct. Ay, hindi ako gumawa niyan. Bahala ka dyan. Alam ko naman, pero just a general thought at that. Pero yun naman talaga yung hard way. Exactly. Oh, shucks. Oo, totoo yan. Ang maganda doon, dapat talaga alalayan mo sila. True. So, anong mahalaga doon? Pag manager ka, I think you're also gonna be a manager or feeling ko ready ka na maging manager kapag ready ka nang tumanggap ng mga question from other people na hindi mo ba yung nagtatanong sa'yo, abalahin tanong. Di ba may Hindi pwedeng ginagawa ganun ako guys eh. pag manager ka. Kasi nga nagmamanage ka ng trabaho. Ideally, hindi ka na masyadong nagawa ng work. Lalo na yung mga day-to-day. Kasi kailangan, pag may nagtatanong sa'yo na team mo, open ka to answer them. Oh, this is how you do it, ganyan. Oh, this is how you, ganyan. Paparealize mo na sa kanila, oh, di ba, person A, naranasan na natin ito a few months ago, ginawa natin. So, ikaw na kumbaga yung magli-lead sa kanila to yung thought process, ipapasa mo kung paano yung thought process. No, yun yung maganda din as a manager eh. Hindi lang yung skills mo yung napapasa mo, pati yung paano ka mag-isip. Kailangan maproseso din yun ng team mo. Kung paano ka tumingin sa mga bagay-bagay. So, yan, pag ganun ka na as a person, na ready ka nang maistorbo tuwing may magtatanong sa'yo, feeling ko ready ka na din dyan maging manager. Pero I think one of the things na challenge din sa setup ng corporate, kahit ka naman ready ka na maging manager kung walang opening managing position. Timing din talaga, no? So, don't be too harsh on yourself. Baka nakikinig kayo, sabihin nyo, kaya ko naman na lahat yan ba't hindi ako maging manager? Timing din talaga, no? Timing din na, pag may opening, basta ang lagi ko sinasabi sa sarili ko dati, galingan mo lang ng galingan, OB. Makikita, mag-e-exudes yung galing, at hindi, yun yung, sinong speech ba to? Si Michelle Obama ba to? I forgot, or si Viola Davis, na do your best, no? Na mahihirapan silang i-ignore na magaling ka. Wow! So yun ang just do what you do at the best and excellent way that you can, that people will have a hard time to ignore that you're good. Ganon. So yun lagi nasa mindset ko, galingan ko lang ng galingan kasi mahihirapan silang itangging magaling ako. No? Ganon yung mindset ko. So just keep being the best that you can. And ayun yung mahalaga. Siguro isa din sa mahalaga for me pag manager ka is kailangan kaya mo ding ibenta yung sarili mo. Sorry for very capitalistic point of view pero I'm just being realistic. Kasi nasa industry ako. At isa sa mga napansin ko, kahit sobrang galing ka pero hindi mo kayang ibenta, i-showcase yung sarili mo, wala. Dadagdagan ng trabaho. Pero
maganda yung sinabi mo in terms doon sa timing kasi I think that is very relevant na may mga tao na ready na ako gusto ko na maging manager but at the same time we have to understand and respect na merong policies kasi ang mga kumpanya and hindi naman din kahit na ako as a manager gusto ko ma-promote na to sa ganito si ganyan pero hindi pa pwede. So, yun siguro acceptance that those are the things that out of our control pero at least kung talagang magaling ka, you have set the bar as well. Kung halimbawang talagang meron ng kailangan or talagang pwede ka nang maging manager, ikaw at ikaw din talaga yung mapipinpoint at that. Kaya kailangan din natin ng millennial managers or ng mga managers na open to review those kinds of policy. Kasi kailangan natin isipin, relevant pa ba siya in this time period na may ganung policy? Or nagiging hindrance siya for those well-performing individuals na mag-grow. Kasi syempre, kung ako yan, sabihin sa akin ng manager ko, bawal ka pang ma-promote kasi masyado ka pang babta sa tenure. Alam mo, magaling ako. So, anong next move? Hindi nila pinapahalagan yung skills ko, lipat ako sa ibang company. So, baka naman, it's already time to review na baka yung mga policies natin nung mga ilang years ago, hindi na applicable. So, importante sa mga HR people dyan, sa mga managers na nakikinig dyan, importante ang pag-review po ng mga processes. Hindi porket may process na tayo, or may policies na tayo, yun at yun ang lagi nating gagamitin. Kasi times are changing, people are changing, priorities are changing. Mapapansin mo sa mga kabataan ngayon, pag sinabihan mo siya ng no, at alam niya na deserve niya yon, ayun yung mahalaga. Bilang mga millennial or bilang ito mga batang generation na, alam natin what's our worth. So pag sinabihan hindi mo pa yan deserve or hindi mo pa time, hindi, alam ko time ko na to, baka hindi na to yung company for me. So, kailangan talaga i-review yung mga policies para mahirap kumuha ng magagaling na tao. Tama. Yun naman ang So, kung may magaling na tao na kayo guys, try your best as much as possible to keep them. Yeah. Ako lagi yung sinasabi sa team ko, guys, wag niyong hayaan na yung kumpanya natin yung maging reason para hindi kayo mag-grow. Kung feeling niyo na hinter na kayo ng growth, tas hindi ko, open ako sa mga tao ko, sorry, ito lang yung kaya kong ibigay right now kasi ito lang yung best that I can push. But I will not prevent you from transferring from other company na feeling mo mas kayang magbigay ng worth na yun. Yun yung, at least feeling ko yun yung isa sa mga gusto kong characteristic ko as a manager na ako pa yung tumutulong sa kanila mag-review ng resume. Ako pa yung tumutulong sa kanila. Ano bang job description yung ina-applyan mo? Kasi that's the reality na people will come and go. And ano mo kailangan importante? Na bilang manager, supportive ka with whatever direction that they're going. Bilang manager, habang hawak mo sila, you do the best that you can to train them, to make them excellent people. Para if they decided to leave, you're proud. Manage ko yan. Oh my God, I'm so proud of you. Ganon. Hindi yung pag-aalis, huwag kang umalis. Igigil trip pa. No? Parang aalis at aalis ang tao. No? Kaya hanggat minamanage nyo sila, galingan na natin. Ibigay na natin yung kaya nating ibigay. Kasi at aalis tayo, ang mga tao. Hindi sila magstay na ina-expect natin magstay hanggang mag-resign tayo lahat, mag-retire tayo lahat. Talaga ba? Realistic ba yun? Hindi naman, di ba? So, ako, ang lagi ko iniisip, bilang hanggat manager nyo ako, I will do whatever I can to support any endeavors. Tapos wag kayo mahihiya pag may gusto kayong trabaho, tapos feeling nyo kailangan nyo ng support. Kung kaya ko i-provide yung support na yon, i-train ko kayo, gawin natin. Para at least pag nag-step out kayo, yun yung maganda naman. Kasi pag nag-step out sila, graceful ang exit. Kasi support mo sila correct. Sobrang graceful na exit, malinaw na malinaw kung kailan sila aalis, yung mga turnover, ganyan. Sobrang maayos. Kesa yung bigla ang aalis kasi nga hinipit mo ng inipit, mahihirapan ka din. So, ako lang naman yon. Ikaw ba, paano ba tingin mo sa mga ganun na pag hindi mo pa time, anong thought process pag sinabihan ka, okay, sorry, hindi mo pa time, pero baka ito 2-3 years, okay, pwede na. Ganun. Personally speaking, right now, kasi ako yung nasa point na ako ng buhay ko na if it's not for me yet, okay lang. I accept that one. Pero syempre, andun din naman yung thought ko na at some point, I know I may deserve it. Or parang kumbaga, at this level, I know that I think I can do the job. Pero again, I have learned to trust the process and policies. Considering na parang satisfied naman ako sa current role ko and dun sa
kumbaga parang dun sa current policies, I think they are reasonable naman given the guidelines. Pero yun, tama din naman yung sinabi mo na we need to refresh on those, parang hindi lang porket yun yung policies na kailangan set in stone sila na yun, 'di ba? So maganda rin naman yung sinabi mo. And gusto ko yung parang thought process mo na you are not Correct. loyal Dapat to the company. flexible din talaga. Tama. Kumbaga, you are loyal to your people na whatever is best for them, doon mo sila isusupport. Kagaya nga ng core value mo bilang people leader, di ba? Sa servant leader, you are to your people. So, gusto ko rin yan. And Oo, correct. also Human builds, talaga. di ba? That also builds yung lifelong, um, kumbaga, lifelong relationships mo with them. Kumbaga, nandun yung magandang bond till the very end na kahit wala na sila sa organization, bonded pa rin kayo. And I think that's very relevant kasi at the end of the day, although we would want the best for the company, there's still this thought that at the end of the day, it's just work. What's relevant is how you mingle with people or how you treat people as well. Yung parang ang tendency kasi minsan, 'di ba, kapag magre-resign ka, parang hindi ka na gusto ng mga tao bigla sa organization or parang hindi ka na nila Correct. kinaka. Parang ginawa ko sa inyo. Parang ganun. Yun naman yung ano ko, parang personal viewpoint ko na parang based on experiences, ganun yung ibang tendency na 'pag nag-resign yung isang tao, ano ka na, dedma ka na, hindi ka na nila kinakausap, wala na silang pakialam sa'yo, which shouldn't be the case, 'di ba? Kasi at the end of the day, tao lang naman tayo eh. We are working in one company, yes, and we have the same goals, but there's this value in having those lifelong relationships that you could build that could also make the world a better place to live in. Eh, alam mo, babalik at babalik kasi yan. Hindi mo kasi alam kung kailan mo sila huling makakatrabaho. Diba? Babalik at babalik yan eh. Kung kailan ulit mag-meet yung landas nyo. So, Tama naman. always remember, whenever you resign, leave gracefully, guys. Hmm. Kasi iikot yan. Nasa isang mundo tayong Totoo ginagalaw. talaga, Makikita, totoo yan. makikita mo yung mga tao mo. So, Talaga. always leave gracefully. Just, I think malapit na tayo mag-end, no? Just to summarize lang yung mga sinabi natin. You're ready to be a manager? Una, sabi ni Kate, dapat meron kang heart to lead. Guys, importante yun. Pag wala kang puso mag-lead, wag ka nang mag-ano. Pag ayaw mo Heart to lead. kinakausap ka, di ba? Correct. Heart to lead. And then sabi ko nga, dapat meron kang technical skills at open ka for questions. Tama. No, yun yung importante. Tapos, yung pinag-uusapan natin ngayon, timing. Timing talaga. Para masabing, ready ka na, may timing din talaga. So, talagang hintayin natin yung moment natin to bloom. Yes. Trust the process. No? Yun yung natin. 3 things siguro for today. And nakakatuwa, ang bitin pala nung 25 minutes. Tapos ay Siguro, topic na tayo sa susunod. papakol kami mamaya kung okay lang sa inyong 1 hour. Minsan baka pwedeng i-extend natin to 1 hour. Sa susunod Kasi na ang bitin ng topic chikahan. na kaya. Daldal na. Ang chikahan kasi ang tagal eh. Okay rin lang. Maganda. Okay, anything you want to share before we end? Ako, gusto ko yung sinabi mo na graceful exits kasi way before hindi ko rin talaga siya kaya kasi masyado ko emotional eh. Kumbaga pag nagre-resign ako, hindi ayoko mag-resign eh. So or parang kumbaga hindi gusto ko nang mag-resign. So wala akong masabi na talagang graceful yung naging exit ko across others kasi hindi ko siya kayang i-process before ng maayos. Pero now, na I see the value in it. Kumbaga, and natuto rin naman ako. It's something that I really accept na hindi naging maayos yung mga exit ko before. Pero natuto ako doon and I now know the value of it. Kagaya nga nung sinabi mo na bilog ang mundo, makakasalamuha mo sila. And at some point, and kahit naman hindi na, di ba, at least you were able to leave that good impression to them. And, Correct. di ba, and din nga, trust the process. Minsan gusto nating ipilit yung mga bagay pero kung hindi po talaga para sa atin, it's a matter of accepting that and understanding that it is outside our control. Kasi if halimbawa ipilit natin, mas masakit to us. Kumbaga, it's a matter of detaching as well. So, ayun lang naman. Pakiramdaman nyo talaga guys. Pakiramdaman nyo kung kailan yung tama na. Wow. Pakiramdaman nyo kung kailan yung hihintayin ko pa. Pakikiramdaman nyo. Ayun, nakakatuwa naman yung topic natin for today. So, keep suggesting topics, guys. Pag-uusapan natin. And, yeah, happy Sunday. Once again, my name is Sunday. And I am my name is Obi. And we are your
Millennial Manager. Millennial Managers PH. Ayan. Good evening. Ay, good evening. Good afternoon. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day to all the mothers out there. Thursday. Thank you so much. Bye. Bye-bye.